ang vision namin dito kung bakit namin simulan is pag dumating yung time na successful siya na yung magsusustain sa amin, na dito na lang kami nakafocus kasi una, yung puso namin nandito talaga. Na Sining at kultura, ang natatanging yaman ng Pilipinas na kailanmay hindi may pagkakaila na nagbibigay ng magandang pagkakakilanlan sa ating bansa. Bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, masasabi na ng mga historiador na may konsepto na ng paraan ng pamumuhay ang mga Pilipino. Isa na rito ay ang sistema ng pagsulat. Sa bansang binubuo ng higit 7,000 pulo, nagtatago ang isang maalamat na simbolo ng ating kultura at identidad. Isa sa mga napakaraming sistema ng pagsulat na naglalaman ng malalim na kasaysayan at mga kwentong dapat tuklasin. Tunay na kayamanan ng ating bansa, ito ay ang baybayin. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga kinagigiliwan ng mga kabataan. Ang pagtangkilik sa mga bag, t-shirt, wallet, lanyard, at iba pang mga merchandise na ginagamitan ng baybayin bilang disenyo nito. Para sa kanila, isa itong daan upang buhayin muli ang isang kultura na sinasabing nakalimutan na ng mga Pilipino. Daan din ito upang ipahayag nila ang kanilang nasyonalismo. Ngunit sa kabilang dako, ano nga ba ang mga epekto nito? Pinapalawig nga ba nito ang identidad natin bilang Pilipino? O mas nagiging mababaw lang ito para sa kanila? Nagtanong kami sa ilang college students kung ano nga ba ang persepsyon nila sa baybayin. Isang syllable na nag-represent sa isang character. Sinaunang parmaraan ang panunulat ng mga katutubo natin. Ito po yung dating ginagamit natin na writing. Dati siyang type ng pagsulat here sa Pilipinas. Unang paraan ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino. Sobrang unique niya po compared po sa way ng pagsulat natin ngayon. An ancient writing system ng mga Pilipino noong unang panahon. The way na pagsusulat dati po. Pero hindi na masyadong nagagamit. Kapag meron po chart, Ano po? Hindi. yung iba lang yung alam ko. Hindi ako marunong. Di po ko nabigyan ng chance na mapag-aralan and matuto magbasa and magsulat ng baybayin. Hindi na. Pero dati nung time na inaaral namin ng senior high, kaya ko. Wala po. Wala din. Meron. Wala. Wala eh. Ito lang po. Bigay lang din po siya sa akin. Meron. Extra po yung sa po na. Sa electrical na ID link. Ang baybayin ay isang sistema ng pagsulat na nabibilang sa klasifikasyon ng abugida. Binubuo ito ng anyong pantigan na may 3 patinig at umaabot sa 14 na katinig. Bawat pantig ay katumbas ng isang karakter ng baybayin. Sa paglalagay ng kudlit, nagbabago ang pagbigkas sa mga pantig na ito. Sa katunayan, isa sa mga unang aklat na gumamit nito bilang sistema ng pagsulat ay ang Doktrina Kristiyana noong 1593. Ito ay aklat na ginamit ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Marami ring nalilito kung bakit nga ba tinatawag na alibata ang baybayin. Ang katotohanan, ang alibata ay iba sa baybayin dahil ito ay sistema ng pagsulat na nagmula naman sa Arabe. Salungat sa kaalaman ng nakararami, dahil sa yaman ng ating bansa sa kultura, napakarami pa ng mga sistema ng pagsulat na mayroon sa ating bansa. At isa lamang ang baybayin sa mga ito. Upang mas lalo pang maintindihan ang kabuluhan nito, naghanap kami ng mga eksperto at mga taong may karanasan na sa usaping ito upang bigyan kami ng kanilang mga pahayag. Isa nga rito si Danay Pantano, na isa sa mga miyembro ng Sanghabi, isang non-profit organization na ang pangunahing layunin ay magbigay ng kaalaman tungkol sa baybayin at iba pang mga kultura ng Pilipinas. Sinagot niya ang ilan naming katanungan tungkol sa mga issue na kinahaharap ng pag-usbong ng kulturang ito. Baybayin is a ancient Tagalog writing system
ito ang sinaunang paraan ng pagsusulat ng mga Tagalog. Gusto kong i-emphasize na ito yung ginagamit ng mga Tagalog dahil mga Tagalog ang gumagamit nito. So, meaning, merong ibang writing systems na ginagamit sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron sa Pampanga, meron silang sarili. Meron sa Palawan, meron sa mga Mangyan, yung Hanunuo. Since alam naman natin na ang Pilipinas sa isang archipelago, marami tayong mga wika na ginagamit, 'di ba? So, marami rin tayong writing systems. And ang baybayin ay ang sa mga Tagalog. So, saan ba nakatira ang mga Tagalog? So, mostly nasa Luzon sila, no? Ang paggamit ng baybayin ng ating mga ninuno ay naka-record sa mga artifacts tulad ng Doktrina Kristiyana, wherein ito ay isang libro, isa sa mga unang libro na inalathala or pinublish ng mga Kastila or ng mga Espanyol sa Pilipinas. At ang laman nito ay ang mga panalangin, mga prayer na nasa iba't ibang wika. Meron naka-Tagalog, merong naka-Espanyol, tapos merong naka-Baybayin. For me, Baybayin is an important part of our cultural identity. Because it is a writing system, a record of our culture, then it becomes somehow of a guidebook to our identity as Filipinos. So when we know Baybayin, we get to know ourselves. Kasi ang Baybayin ay, alam natin na it's a writing system, pero it's more than just a writing system. Language is a record of our culture. So what exists in our language is present in our culture. So kung nalalagay mo siya sa salita, na meron tayong term for it, part siya ng ating culture. I think one of the challenge of advocates is seeing people being uninterested sa baybayin. So, the question of how you get these people interested or even care about the subject is always inevitable, diba? Laging merong tao na nagiging hindi interesado. Education and even just awareness does not happen overnight, diba? So, incorporating baybayin in products is, for me, a good way to at least revitalize cultural preservation. But it should not stop there. So, as I said, it should develop with time, with continuous education, continuous research. Kasi kapag ginawa lang natin siyang commodity, parang for me, nagiging mababaw lang siya. Hindi talaga siya. So, kapag nawala siya sa market, wala na rin siya sa consciousness natin. Diba? So, importante sa culture na really maitanim siya sa bawat Pilipino, and one way to do it is through education. Education within the family or education within the school, since mukhang yun naman yung mas established way of educating through the school. But not just baybayin, so also other writing systems, other pieces of Filipino culture. So my point of view for that issue is that education should also evolve and be updated. So at present, we get new information about our culture. Marami tayong researchers, marami tayong scholars that update our knowledge regarding pieces of Philippine culture aside from baybayin. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, umusbong ang interes ng marami, lalong-lalo na ng mga kabataan patungkol sa sistema ng pagsulat na ito. Marami na rin sa larangan ng sining ang lumikha ng mga disenyong inspirado sa baybayin. Gaya na lamang ni John Misael Villanueva, na kilalang gumagawa na ng typefaces at ilan na rito ay hango sa baybayin. Yung baybayin kasi, diba, parang recently, hindi naman recent no? Pero within 10 years ago siguro para siyang nag-boom no? As a designer, parang gusto ko sanang mag-contribute doon sa pag-boom nung baybayin ulit. So, I started designing yung baybayin font for my own clothing brand
that time. Para maging unique yung brand, gumawa ko ng sariling font ko. So doon nag-start yung pagkahilig ko doon sa baybayin. Meron akong ginawang dalawang fonts na parang may cheat, kaya siya tinawag na Codigo. Pag tinype mo yung baybayin ng S, lalabas yung letter S, Latin S. So para hindi ko siya makalimutan. At the same time, yung ibang katulad ko na hindi nakaka-memorize ng letters, matutulungan din siya ng font. Ito kasi yung nag-ground sa atin as Filipino designers or kahit di designer. Pag nakita natin na gumamit ng baybayin kasi parang, oy, Filipino, di ba? Kasi yun yung purpose ko talaga eh. Again, purpose, babagsak sa purpose eh. Pag nakita yung design mo na may baybayin at talagang pinag-isipan yung execution, hindi yung basta lang, makikita mo talaga eh. Pag pinag-isipan mo, ibig sabihin, may puso ka doon sa ginawa mo. Magre-reflect eh. Diba? Pag artist ka, yung puso mo, binigay mo talaga doon sa piece na ginawa mo. Magre-reflect siya eh. So, same goes with font. Pag pinag-isipan mo siya, inaral mo talaga yung layout, yung itsura, yes, lalabas talaga yung nationalism. Hindi siya basta lang, oy, baybayin, okay. So, walang dating eh. May dating siya pag binigay mo yung puso mo doon. Humingi rin kami ng pahayag mula sa business owners ng isang clothing brand upang mas maintindihan ang motibo nila sa paggamit ng baybayin sa kanilang mga produkto. Sa kasalukuyan, nagbebenta sila ng mga damit at iba pang produkto na may mga salita na nakasulat sa baybayin. Nung nag-start to is talagang nagsimula lang as online friends, ganyan. And then, dahil nga si Ryan kasi may mga ideas siya. Nung in-open up niya to, ako talaga hesitant. Ang ganda nung sinabi niya kung paano namin sisimulan to. This is actually a passion project na talagang more on shared interest lang. Tapos, paano natin i-expand. Yung sinimulan namin to, kaya ako hesitant dahil hindi kasi ako yung business minded. Wala akong alam sa negosyo. Unlike ni Ryan na mas aware siya, mas familiar siya. And then, nung ino-open up niya sa akin to, talagang ayoko. Kasi talagang sabi ko, hindi ako marunong sa ganyan. Nakontento na ako dun sa ginagawa ko, na nagdo-drawing ka, ipopost mo. And then, yun nga, doon na nabuo yung pangalan na Banyuhay. Tapos, yung logo, funny thing is, di ba usually if you're going to start a merchandise, kailangan pag-iisipan lahat, pag-uusapan na ano yung concept nito. Kami, wala. Kasi kaya ko lang nagawa yung logo para lang tumigil siya sa kakakulit sa akin. Kausap ko siya noon na, kuya, gawin na natin to, ganyan-ganyan. Ako ayoko. Ang ginawa ko, habang kachat niya ako, karap ko computer, nagde-design na ako. Nung natapos, online ako noon. Ito yung logo, yan, tigilan mo ako. Ayan sa akin. Pero who would have thought na yun yung leading sa amin na ito na kami a few years after. Ang tanda ko pa na, kaya kami 5 years kasi pinilikan ko yung date kung kailan namin ginawa yung logo. It was July 18, 2019. Ano yung values na iiwan mo sa kanila? Example, diba, we created a design, tapos nakita to ng isang 15-year-old. Tanong, 5 to 10 years from now, yung 15 anyos na yun, posibleng graduate na siya ng college, palipasin mo another 10 years, may sarili na siyang trabaho, another 5 years, may sarili na siyang pamilya, may-ari na siya ng sarili niyang negosyo. Ang tanong, anong itinanim mo sa kanya nung bata siya? Yun yung gusto naming maiyaw kasi kung anong itinanim mo sa kanya, yun yung values na dala-dala niya pagtanda. Na kapag dumating yung time na meron na siyang sarili niyang anak, yun yung iiwan niya doon. Kaya the reason kung bakit lahat ng designs namin may kwento, na kapag i-share namin, not only na makukuha yun yung attention ng nanonood, dala-dala niya yun eh. May internalize. Ang mission ng brand, no, na ituro sa Pilipino na may mga magagandang salita tayo sa Pilipinas na dapat natin ipagmalaki. And then the vision ng brand is itanim sa puso ng bawat Pilipino, bawat batang Pilipino na
na mahalin natin yung kultura natin, na napakaganda ng kultura natin. Then sa goal, actually darating naman yung goal pero more on doon kami nakapokus sa vision na itanim lang talaga sa bawat bata kung ano yung meron ng Pilipinas sa pamamagitan ng Banyuhay. Yan. So doon lang yun ang pinaka-goal. In addition, goal siguro sa kahit sino namang nagne-negosyo, syempre gusto namin siya mag-boom. Kasi ang vision namin dito kung bakit namin simulan is pag dumating yung time na successful siya na yung magsusustain sa amin, na dito na lang kami nakafocus kasi una, yung puso namin nandito talaga. Na naniniwala kami na pag ang ginagawa mong bagay ay yung talagang mahal mo, everything comes natural, hindi pilit, nag-enjoy ka. Pero at the same time, nasusustain yung needs nyo. Gusto namin siyang lumago. But at the same time, sabi nga ni Ryan, tama, darating doon. Pero it's more on the purpose pa din. At saka, not only para ibahagi yung Filipino words, pero Filipino culture at itself na, example, pag kami, gumagawa kami ng releases na ganyan or anything we post sa page namin, na-appreciate namin yung, uy, ang ganda naman yan, uy, ang ganda ng design, okay sa amin yun. Pero what really inspires us to do is ganito. When we post something, what brings chills to us is pag nakakatanggap kami ng message or comment na, alam mo Kuya, hindi ko alam na may ganyan tayo. Alam mo Kuya, ngayon ko lang nalaman na may ganyan pala tayo. Sa amin yun yung pinaka what makes our day complete. Kasi pakiramdam kasi namin na ibalik yung isang bagay na hindi niya alam. Maaaring maganda nga ang layuning pagbuhay ng kulturang ito sa paraang kinukomersyalisa ito at ginagamit bilang disenyo ng mga aparel at mga lokal na produkto. Masasabi ring makabuluhan ang intensyon nitong palawakin pa ang persepsyon ng mga Pilipino bilang isa itong parte ng ating kultura. Ngunit lahat ng ito nga ba ay parte lamang ng kapakanan para sa pera o konserbasyon ng ating kultura? Bilang isang Pilipino, paano mo nga ba isusulat ang tadhana ng ating kultura at kasaysayan?